Po sa Panginoon sa hapon po ito. Tayo po tumayo at tayo po magbabasa ng salita po ng Panginoon. Revelation chapter 21, 1. Sige po, tayo po ay magbasa hanggang 6. Tayo po ating sabay-sabay basahin po ito. Verses 1 hanggang 6. Okay? So, verse 1, handa, basa. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them and be their God. Verse 4, And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of water of life freely. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, salamat po sa glimpse na ito ng future na iyo pong hinayaang masulat para aming mabasa at mabulay sa aming panahong kasalukuyan. Kami iyong gagabayan sa huli pong pag-aaral about sa doctrine of end times. Salamat po sa mga past lessons na amin pong na-cover na, and this time, Lord, we are going to tackle ito po, ang New Jerusalem, the new heaven and new earth. Dalangin namin kami po yung sasamahan. Tunay po na dakila pa yung mga bagay na ipapahayag mo sa amin in the days to come. Purihin ka po, patawad sa lahat ng pagkukulang at pagmamalibis. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, in Jesus' name, Amen. So please be seated po. Siguro napanood nyo recently po yung isang video clip nung ni Project Nightfall. Kailan nyo isang sikat na nagbablog. At may binabalak pong kakaibang syudad. Syudad na nakabitin. Sa Himpapawid. Napanood nyo po yan? So panood lang natin ng konti yung clip na yon. Kasi ang tao talaga yung nag-iisip. Hindi, huwag na muna yan. Iyon na lang, yung nakabiting building. Meron silang iniisip po na ganyan na ang mundo ay sikip na daw ang daigdig. Therefore, kailangan gumawa na po ng building na just space na nakapaltak sa isang asteroid. Medyo kakaiba. Nasa mga civil engineer natin. Medyo mahirap po yung project nilang gusto. Nandiyan ba yan? Yung kay... Pinasa ko yata diyan kanina. Hindi yan. Yan na may technology ng Samsung, yung AI na yung parang bola na lang po ng tennis na pagulong-gulong sa bahay. Ganda rin po yan. Espiya na pala yan. Pwede lang ko ba yan? Yung huli. Floating skyscraper. Pinakababa sa pedal ako. Yan po yan. Yan. Kita niyo po yung letter T po dyan sa taas. Okay. So, po ay, hindi natin tatapusin kasi 8 minutes po yung clip. Mayroon lang po tayong ipapakita na ang tao talaga in their desire na magkaroon ng parang utopia, yung maayos na mundo, ay nag-iisip ang tao ng kanilang sariling concept. And ibig sabihin, nasa puso talaga ng tao na talagang may dapat ayusin sa daigdig natin. Ito po ay, sige, i-play mo, then sabihin ko na pag-i-stop. Okay?
I promise you that I'm about to blow your mind with the most insane, out-of-this-world building you will ever see in your lifetime. I mean, let's look at this. This is gonna be the building. But instead of standing on the ground, it's going to be flipped upside down and then made to hang by a very strong cable. I'm reminding you, this is an actual real building in the making, planned by legitimate architects who have partnered with NASA. So how do they plan to do this? Is a floating building even scientifically possible? Why would we even need a building like this in the near future? And how soon can you live in a floating apartment like this? Night Fam, let me blow your mind with the world's first floating building. It's called the Analema Tower, and in a while I will explain to you why that name makes it extra amazing. This is not just a skyscraper, it's a space scraper. The entire floating upside down building will be suspended in the air and tied to an actual asteroid. Yes, An asteroid. This mind-blowing foundation will be called the Universal Orbital Support System, and the makers, the Clouds Architecture Office, will partner with NASA to do the following. Step 1. Get a piece of an asteroid through NASA's Asteroid Redirect mission and then put it in the Earth's stable orbit around the Moon. And I know just the first step is already frying your brain, but remember, back in 2014, the European Space Agency Rosetta mission successfully landed on the surface of a comet. So interacting with space objects is not a new thing. And now that leads us to step 2. Hang a super high strength cable on that asteroid lowered to the surface of the Earth, and then place it in the Earth's fixed orbit so that it swings in a figure 8 all across the world. This is why it's called Analema, as the word refers to that 8-figure curve traced in the sky. In this case, it will be sweeping over New York, Florida, and down to South America before returning to exactly the same position each day. And finally, step 3, construct the world's tallest skyscraper around that high-strength cable hanging from the asteroid. All of this definitely sounds outrageously ambitious. See, in a world with increasingly destructive natural disasters. Kita niyo yun? Yung, napanood niyo ba? Inuumpisa na yung project pong yan na maggagawa ng building na nakakonect sa asteroid. At habang yung asteroid ay naikot dyan sa ating fixed orbit dyan sa labas, malapit sa moon, di yung moon inaikot sa Earth. Doon din ikilalagay sa may part na yon ng orbit. At yun, anong purpose ng mga yan? Talagang, kasi nasa Bible na may dadating ding city in the air. Kaya talagang si Satanas si matalino din, yung sasabayan niya yung gusto ng ating Panginoon. Pero may problema dyan paano pagka biglang nalagot yung tali? Ay di bugsok. Okay. So maraming challenges yan na pagdadaanan pa. Pero kung tayo makakasakay dyan, makatesting din kung anong pakiramdam noon. Ano sa building kang palipad-lipat. But anyway, so ang puntos po natin, kaya ko pinakita yan, ang tao ay nag-iisip din na dapat ay may mabago sa mundong ito. May mabago. Okay? So, kaya po, ating natalakay na ang Bible. So, ating pinag-usapan po last time yung Millennial Kingdom at ang mundo'y babalik sa paradise. And kaso, ating din napag-usapan po na si Satanas ay pakakawalan pa for after 1,000 years. And then, magkakaroon po ng tinatawag na Great White Throne Judgment sa chapter na ito. And then, itatapon si Satan once and for all sa lake of fire. Kasi nung una hindi siya kasama. So sa tagpong ito, verse 10, kasama na siya. Sa chapter 20, verse 10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Nung una, hindi siya sa dagat-dagatang apoy, sinasa bottomless pit pa lang. Sa chapter 20, ang diablo ay finally kasama ng kanyang mga cohorts o kakampi, yung dalawa na nauna na, verse 10, na kinaroroonan ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi
kailanman. So nililinis na ng Diyos ang buong niya, ang kanyang creation. Sa verse 11, yung great white throne. Lahat naman ng tao na namatay, malaki, maliliit, na mga unsaved, ay ihahagis na lahat sa tinatawag nating, tingin po, sa verse 14, even ang hell today ay hindi pa ang final destination ng mga tao. Kasi sabi sa verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. So, nasa saan ang namamatay ngayon? Nasa sa hell. Wala pa sila sa lake of fire. So, dulo pa yon yung lake of fire. At pagdating po dito, sa verse 15, at ang kung sino man na hindi asumpong nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So, pasok tayo dun sa magandang description na. Ito na yon. Verse 21. Chapter 21. So, sige, punta tayo sa ating lesson proper. Mahaba pala yan. Sige. Ang nakalagay din ay in eternity, sige, atin mong basahin para tayo natin makapagbasa. Handa, basa. In eternity, the Apostle John see a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away. Peter also provide more detail, saying that the present universe will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its work will be burned up. Paano gugunawin ng Diyos ang buong universe na ito na ating alam? Paanong paraan? Niliwanag na ng Bible kung paanong paraan. Sa chapter 3 verse 10 ng 2 Peter, it will pass away, heavens, plural, ibig sabihin first, second, third universe, the known universe, I shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth and the works that are therein shall be burned up. Ito pa yung talagang gunaw na tinutukoy natin. Ito yung gunaw na talaga. Kasi nangyayari nga yung mga dilubyo, sabi ng Bible, hindi pa yun ang wakas. Niliwanag naman sa Matthew 24, huwag kayong magulumihan, hindi pa yun ang wakas. Ito yung talagang wakas. Na parang ang term ni Dr. John MacArthur dyan ay yung parang nuclear na implosion. Ano yung implosion? Yung parang nangyari ho sa sakit sa Titanic na yung sa nabalitaan niyo yung mga billionaire na implosion ay pagsabog dahil paloob, hindi palabas. Explosion, palabas. Implosion, paloob. So yung universe ay sasabog siya. Parang ganun ang kanilang mga, hindi ko alam, hindi mo ako physicist, pero yun ang kanilang pag-uusapan na ang mundo po yung magkakaganyan. Ang puntos, ito yung talagang i-phase out ng Diyos ang buong known universe. Ano sunod na mangyayari? Nakalagay sa salita ng ating Panginoon, God will then replace our present universe with a new heaven and a new earth in which righteousness dwells. After na magunaw sa verse 10, sa verse 13 ay nilagay po sa salita ng ating Panginoon na papalta niya. Sabi, nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and the new earth wherein dwelleth righteousness. So, yan po yung ating inaasahan sa mundong ito. Okay, so, kaya lahat ng meron tayo ay hawakan lang natin ng maluwag. Kasi yan naman ay hindi talaga atin. Yung pahiram lang lahat ng Panginoon. So, yan. Mangyayari ba yan, Brother Henry? Sabi nung saksi, paano ikang araw ay masusunog, ay mainit na? Maalam ka sa Panginoon. Napalingas niya lang walang puspuro ka. Eh di kaya din niyang gunawin yan sa kanyang paraan. Okay? So, anyway. So, di mas mainit ang kanyang gagamitin. Okay? Hindi, actually, sadyang may kanyang hit yan. Anyway, saka na yun. Masyado yung mathematical, yung EMC squared na tinatawag. So, anyway. So,
puntahan na natin ang New Jerusalem. May binabanggit po diyan na yung cube. Kaya may mga ginagawa ang mga hari ng Saudi ngayon na the cube, yung Makaba. Ito namang isa ay nakabitin. Yung isa ay nasa sa lupa. Ito namang binabalak ng mga engineer na ito sa himpapawid, nakabitin. Talagang gusto lang tapatan yung gagawin ng Panginoon eh. Ating silipin yung kanyang gagawin. Revelation chapter 21. Okay, yan. And I, John, verse 2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. So may binabanggit po ang Bible na new heaven and new earth. Pero may isa pang yung kakaiba, yung holy city, yung New Jerusalem. Anong description yan dyan? Sige, ating tingnan. Sige, pakibasa po ng mga men, nare. Yan. Totoo, ang dami nating city. Ako'y nakapunta sa ganda ng city. Maraming city sa mundong sikat. Batangas City, Lipa City, Tanawan City. Pero ano lang ang city mananatili sa eternity? The Jerusalem. Lahat ng mga sikat na city ay nagigiba. Pero nakakatuwa, merong City Mart. Okay, New City. Okay, so ito po, ating tingnan yung description ng Panginoon sa, brother, na yung New Jerusalem? Sa iba pong mga theologian, tulad din na pinakinggan ko yung side ni Dr. MacArthur, siya ang pinakakapitolyo sa New Universe ng Panginoon. Yung New Jerusalem na yan, na cube. Tingnan po yung size niya. Sige, puntahan natin yung description niyan. Number 1, description niyan. There is no longer any sea. Baga may pag-usapan po, Pastor, ano tayo? Ito po ba yung literal na no more sea? Symbolic. May mga sea. Apo. Dahil ang sea yan ay simbolo ng instability. Ang sea ay simbolo ng separation. It separate the nation. Ang sea ay simbolo ng kasamaan. So, kung yan man po ay figurative or literal na no more sea, so, isulitin nyo na ang pagsiswimming. Okay. Yun ibig sabihin niya. So, pagka ang mayroon ay wala na ito sa New Jerusalem. So, mali mo sa Lake of Fire ka naman. May sea doon. Okay. Okay, anyway, joke lang po yun. Okay, there is no longer any sea. Binabasa ko yung kanilang mga comment kasi sabi ni Tim LaHaye, ang sea ay symbol ng instability, ng rebellion. Malimit sa Bible pag sabing umahon sa dagat, ang dagat ay simbolo ng tao or nung pagiging chaotic. Ang dagat, sabi nga ni Job, ako ba'y dagat para iyong bantayan? So, simbolo ng parang instability or sinfulness ang sea. So, nililiwanag lang ng Bible, figuratively, na wala na ang dagat. Okay? Yung cause ng division, pinag-aagawan na territory sa kasalukuyan ay dagat, West Philippine Sea or South China Sea. So, anyway, wala nang dagat. Okay. Number 2. 21:1. Sige, basahin niyo po. Ready? Read. All things, yung puntos na lang muna. All things will have been made new. Hindi renovation, kundi brand new. Talagang bagong langit at bagong lupa. Kasi may iba-ibang view po dyan na parang isang lumang building na nirenovate or you will start from wala talaga. So, mas incline tayo doon sa paniniwala na hindi renovation, kundi new. As in, brand new. Bagong-bago. Okay, yun po. Next, number 3.
na description po niyan? God the Father will dwell among His people. Akala ko ba tayo sa heaven titira? Bakit may bababang city from the house of God? Heaven, nakalagay eh. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa. Pagdating sa verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Akala ko ba tayo sa eternity ay tatahan sa heaven? Kung ano naman. Ang sagot ng isang theologian ay sabi, heaven is where God is. Ulitin ko yung sagot niya. Sa isang Q&A portion sa simbahan niya, nagtanong, ay nasan yung ating mga mahal sa buhay na nauna na? Akala ko sila sa heaven, bakit may New Jerusalem na tatahanan pa natin? Ang sagot niya ay, and I agree with the answer, heaven is where God is. Ibig sabihin, ang langit ay kung nasasaan ang Panginoon. Ibig sabihin, kung ang Diyos ibumaba sa lupa, ito yung magiging langit. At pag siya naroon sa third heaven, talagang langit na langit yun. Ibig sabihin, totoo naman nagpapaganda yung madapuan niya, yun ang naganda. So, itong cube seating ito ay napakagandang syudad nito. Anyway, so tuloy po natin. Number 4. Yan. Ano nakalagay po dyan? No longer any death, crying or pain. Verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death. Kasi ngayon, miskin nasa maganda kang city, New York City, mga kilalang city sa mundo, ay marami nito. Merong pain, merong sorrow, but in that place, wala nang tears, death, sorrow, crying. Nakakatuwa naman itong Panginoon. Ang ganda na kanyang inihahanda. Next po, na katangian ng New Jerusalem. All believers will inherit the blessings of the New Jerusalem. 21:7. Ang sabi ng Bible, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Okay? At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ay siyempre, pambihira yung kay tagapagmana. Sabi na siguro nag-preach noon, sino rito pag pinamalahay na ayo? Ninong Joseph? Sino po nakarin? Ikimi mana! Oo, bakit? Pagka ikaw ay pinamanahan, at sabi, itong lupang ito, itong 2,000 square meter, anak, ito yung mana mo. Yung 2 hectares doon na bundok ay iyo din. At yung may quarry doon, ay iyo na din. Di ba nakakatuwang tagapagmana? Imagine niyo po, lahat ng mga inihahanda na yan ng Diyos ay para sa atin. Kaya yung huwag tayo magiging maiinggitin sa mga tagasang libutan. Nabanggit ko yung parang narinig ko yung parang nakakahili. Minsan naman, bilang tao, like Asap, ako yung muntik ng madulas ika when I saw the prosperity of the wicked. But, pag sinilip mo yung dulo nila, pangit. Pagka naman tayo nalulungkot, silipin mo yung dulo natin, maganda. Ganyan lang ang labanan. Lagi mong titingnan yung dulo ng iyong takbuhin. Kasi pagka dito ka titingin sa present, ganargana sa Panginoon, pambihirang buhay ito. Dito ka nakatingin sa now and today and now. But way beyond, ay nakakatuwa ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ang halaga ng may tatawag eternal perspective, lagi kang may pananaw na pangwalang hanggan, hindi lang pangkasalukuyan. Maging si Pablo, sinabi niya sa taga-Korinto, kung sa lupang ito lang tayo umaasa kay Kristo, tayong higit sa lahat ang kahabag-habag. Ibig sabihin, kung ating pag-asa lang kay Jesus Christ ay itong buhay na ito, lugi ka. Kaya mali yung libro ni Joel Osteen, Your Best Life Now. Your best life is not now. Ang magandang buhay natin, our best life is coming pa. Okay? Bagaman we can enjoy our best life sa kasalukuyan, yung life today, sa best na kaya natin gawin, but yung best life ay sa hindi pa yan ngayon. Ako. Ay kay yumaman, habang naging mayaman na ikaw na may 80 years old na. Ay sige, subuke. Ikaw na andon ng lahat. Ay akit ka sa building, may check ako doon sa top floor. Ay sira ang elevator. Ay lakad. Escalator. Calculator na lang ang sakyan mo. Next po, nakatangian yan. Number 6. Sige, pakibasa ng lahat ng young people.
Ano kang kulay niyang jasper na yan? Jasper. Ang sabi, the New Jerusalem. Ano ang jasper? Where's the jasper? Jasper? Ganyan jasper. Ito yung, kung inyo mababasa sa Bible, may mga foundation dyan yung pinakapundasyon. Okay? Ng New Jerusalem. Ito po ay pinagkakaribukan ngayon sa lupa. Pero sa langit, sa New Jerusalem pala, yan ay tungtungan ng city. Yan po yan. Bagaman isa-isahin pa natin yan mamaya, jasper, emerald, chrysolite, chrysoprasus, sapphire, sardonyx, beryl, hyacinth, chalcedony, sardius, topaz, amethyst. So, yan ay mga pinagkakaribukan niya na pagka may gasuntok na gayaan, at talagang pabili nga, magkano yung mga nilalako mong yan? Kasi pinapakita yung kanyang mga hiyas. Edi sabi nga, mayabang din yung nabilhan. Mura lang yan. Pinapakita yung kanyang mga bato namang hiyas sa ngipin. Pearl naman, tigigis yan. Okay. So anyway, sa langit, ayan ay patungan lang. Pero ang New Jerusalem ay meron some brilliance like this jasper 21:11. Sabi rito, having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like, hindi masabi talaga ni John ang hitsura, kundi laging biyagamit niya like, hindi niya yung ma-precise ang word. Like unto stone, most precious. Even like a jasper stone. Clear as crystal. Kumbaga, hindi niya laging simile yung hindi niya ganare sa sobrang ganda. Walang word that can equate para sabihin yon. Okay. Next po, nakatangian ng pakibasa po ng lahat ng mga young steward, number 7. May tayo dyan, illustration, Brother Rene? Patingin niya ako nung... Itong New Jerusalem po ay cube. Ito yung napaka-shallow na, kumbaga, pag-iisip laang, pinakikita lang po siya na yun yung foundation yung nasa baba. Tapos siya ay may gates. Iba ang view dito na rin. Pero yung naroon sa napanood ko, solid na pearl ang gate. Pagka ikaw ay may pearl ngayon na nasa kwintas, parang proud ng tao. Kita niya, pearl yan. Perla. Sabong perla yan na binlog-bilog. Pero yung totoong pearl, mamahalin po talaga yan. Tama po ba? Mahal yung pearl? So, mahal po yan. Yung totoo, yung authentic, hindi yung marami ng pearl yan, yung pambala sa pellet na lang. Pero yung authentic talagang pearl, that is costly. Very costly. Sa langit, yan po ay gate lamang. Sa Jerusalem na yan, gate lamang yan. At may 12 ring angels na naririyan sa... Kasi baka dyan ay merong magnanakaw. Wala. Madala. Parang maganda rin gate na rin. Baka may iasitilin gang. Okay. So wala na po dyan. Next po. Yan. Number 8. The names of the 12 tribes of Israel will appear on the gates. Verse 12. Sabi rito, yung last part, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. So, talagang naka-highlight din dyan ang bansang Israel sa New Jerusalem na yan. Next po, na ating makikita. There are 3 gates on each of the 4 sides of the city. So, siya nga po yung square. Tapos sa kada gate ay, sa kada side ay 3 ang gate. Okay, sa kada side. Ano po pong description diyan ng New Jerusalem? Sige, yung nasa ating lesson. The wall of the city has 12 foundation stones, and on them are the names of the 12
Apostles 21, verse 14. Kung ang gate ay pangalan ng mga 12 tribes, ang wall of the city ay may 12 pundasyon pailalim. At ang nakasulat naman doon ay 12 pangalan ng apostol ng ating Panginoon. Nakakatuwa din ang buhay ng mga alagad. Ano? So sa eternity, nakatatak ang kanilang pangalan sa New Jerusalem na kanyang siguro ito'y ginagawa. Ito kayo ginagawa na. Bakit ito'y prefabricated na? O iimik na lang uli ang Panginoon? We do not know. So atin lang aabangan ang hitsura niyan sa pagdating nito. So ito po yung next na nakalagay diyan, nakatangian. Yan. The city is a cube measuring 1,500 miles wide, 1,500 miles long, 1,500 miles high. Pagka ganyan kalaki yung bahay, ilang square meter yan? Paano yan? Times, yan. Yan ang kanyang hitsura 1,005 miles long. Yung yung height niya, length at width, ay magkakatulad. So pag talagang siya nabuo, ay napakalaking nito? Napakalaking building. Yan ang kanyang sasaklawin, na sa balat po ng lupa. Kung ating ilalagay siya sa balat ng earth ngayon, tingnan ang kanyang saklaw. Mula Jerusalem, yung kabilang side hanggang Roma, Italy, yung kabilang wall. Jerusalem, yun yung mapa ng Israel. Ito po. Then, puntang Roma. At mula naman sa Libya, hanggang doon sa, anong bansa yun? Sa may Black Sea, di punta na ng, Russia. Yung pataas na yon. Ganun kalaki ang, kung ibababa sa lupa siya ngayon, napakalaki po niya. At ang laki ayan, mula Pilipinas, sa atin naman, para mas maunawa natin, yung gilid, yung kabilang wall ay nasa Pilipinas, sa Manila, hanggang Beijing. Anong laki nitong building na ito? Alam niyo bakit yan ay sumagi sa isip ng hari ng Saudi? Yung kanyang pinapagawa po ngayon, bukod sa bahagi ng NEOM project yung isang octagon nakalutang sa may tawid dagat, ginagawa yung the line, isa sa kanya pinapagawa yung cube. Ibig sabihin, ito siguro nag-i-imagine yung hari ng kakaibang ipapagawa. Gustong tapatan yung ipapagawa ng Diyos. Ang problema lang, yung kanyang cube, hanggang Saudi lang. Kasi pag nagpagawa ka ng building na lampas sa iyong bansa, ay problema yan. Anong laki na rin ipapagawa ng Panginoon? Ay, saklaw hanggang China. Yun ko siya i-convert sa ating milya today. So napakalaki po niyang building na yan na kanyang gagawin. 11. Sige, number 12. The wall is made out of jasper. Anong lupit niyan? Yung ang bahay mo wala naka-tiles na parang, ang bahay ko yung naka-tiles. Kano kalaki? 70 square meter. O kung pinakamalaki, sino yung pinakamalaki ng bahay dito? Ilang square meter ang pinakamalaking bahay ng miyembro natin? Meron ba ditong 2,000 square meter? Bahay pa lang? Yung mga mansion nga po sa lupa, hindi rin Hindi rin totoong Tapos, ang nakabalot ay jasper. Baka kung yung meron ngayon niyan dito, delikado. Talagang yung, kundi lahat ng mga arkanghel, ba't ka lalapit? Okay. So, kaya dyan, wala dyan magnanakaw. Kaya meron doon nagpunta sa langit, may nakasako, ayaw doon ibaba sa pinto ng langit. Ayaw ibaba yung sako. Basta, ito yung nag-usap na kami ng Panginoon, ipapasok ko sa langit. Bawal nga yan. Sabi ng anghel, papasokin mo na. Sabi, ano ganda man nun? Yung daan. Pag binubilok sa yung sako, ginto, sabi siya, daan lang madalala niyan. Akala niya very precious. Yung precious na precious sa kanya sa lupa. Kaya dala sa langit, sabi, yaan mo na, may duraan lang dito sa langit. Yaan mo na, pagbigyan mo na ipasok. Joke ho yun, hindi yung totoong mangyayari. Ganun lang sa kagahaman sa kanyang kayamanan. Sige, dali mo na nga. Pagdating sa langit, ari pa lang aking ipagyayabang din itong tungang laang. So, sa langit po ay ganyan. So, ang wall lalo, jasper. Ganda niyang. Next.
Verse 13. Number 13. The city will be pure gold, like clear glass. Revelation 21:18. And the building, ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad, gaano kadalisay yung gold? Katulad ng malinis na bubog. Walang word ng tao. Ano yung gintong napakakintab? Napaka-brilliant ng gold pagka very shiny yan, pagka yung binuli. Ibig sabihin, anong tinarig ginto? Yung iba proud na proud pag may gold ring. Ay, may kilala yan parang may hepatitis Bakit? Lahat na ng kwintas ibit-bit Naninilaw, may hepa. Pero wala pa namang 1 million yung worth o 2 million lang yung worth ng kanyang buong suot. Lahat ng pati yung mga daliri sa pae meron din Okay, magpapa-pedicure. Pero sa langit, yan pintura laang. Yung buong syudad ay yari sa gold. Saan kaya may minahin ng Panginoon lahat ng mga gold na gagamitin dyan? Kadabaw? Hindi, tingin ko dyan sa labas ng ating solar system, marami dyan ginto. Kutob ko lang. Meron niyang hinahanting na asteroid ang mga scientist. Siya ay, kung mamimina, ay pure gold. Hinahanting ng mga scientist dyan. Kaya yun, palipad yung mga yun. Hindi naman para lang kung anong communication satellite. Meron silang nakikitang mga ginto dyan sa himpapawid at gusto nilang hilahin papunta sa daigdig. Ito'y delikado yung pag hinila mo at pagpasok sa atmosphere, ilumingas. Di sila ibahalang... Anyway, sige po. Ano ba ang kanyang description? Yan. Ito yung nabanggit po natin kanina sa 19 to 20. Ang pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, safiro, calcedonia, esmeralda, sardonica, sardio, crisolito, berilo, topasio, crisopasio, jacinto, amatista. Pwede ipangalan ito ni Michael sa kanyang magiging mga anak. Okay, haspe, safiro. Okay, hindi. So, 12. Okay, so, topasio. Pero mas maganda pagka-English para medyo sosyal. Okay? Topaz. So, ang puntos po dyan, napakamamahali. Yan. Yung mga binabanggit po natin yan, na klase ng pambira. Sinong membro natin dito ang meron man lang isa dyan? Wag na. Wala man po Off the mic. Meron dito, ang bato ay ganyan. Topaz. So, meron po tayo may binanggit po ng sardinyas. Parang meron Yun, doon tayo marami. Yung sardinas. Pero ang puntos po natin, nakakatuwa ang Panginoon. Itong mga, hindi ko pa ang birthstone ko yung emerald, kaya alam ko yung emerald. Pero yung iba dyan, hindi ko totoong alaman. Sapphire. But the rest, baka yung nakakasalumuhan na hindi, Baka Jolene. So, kaya po, yan lahat, mga kapatid, ay ating makikita na foundation niya ng inihahanda na new city ng ating Panginoon. Kaya, siguro napapangiti lang talaga ang Diyos sa mga taong talaga napaka-pompous. Yung alam mo, yung ang daming mga burloloy sa buhay, siguro ang Diyos sa langit masaya na yun doon. Kumbaga, galak na doon sa kaunting mga talip-tip lang ng gabok ng kanyang kayamanan. Kaya talagang bawal nga pala yung gayon. Ano? Next, 15. The 12 gates are 12 pearls. Each one of the gate, ito yung aking sinasabi. Kaya iba yung naroon sa nakita ko kanina. 21:21. Ang sabi rito, ang bawat pinto, tama, ay isang perlas. Pambihira, ang pinakamalaking perlas ay yung Pearl of Allah. Ano yun? Yung
Dito sa Pilipinas yata, taga rito? Taga rito nga ba yun? Pilipinas ba may hawak pa rin ng record? Gaano kalaki yung pinakamalaking perlas na meron tayo sa mundo ngayon? Yung giga pinto, yung tinatawag na tradak na giga ang kanyang pinanggagalingan o yung Pearl of Allah yata ang tawag doon. Check nyo nga. Pero sa New Jerusalem na ito, isang pinto pa lang ay isang, sabi every several gate was of one pearl. Ano yan? Naku, napakalaki nga. Nasa ba yan? 75 pounds. Ang halaga po ng pearl na yan, Pilipinas nga ang may hawak. Ang halaga ng pearl na yan, $100 million today. Gaano siya kalaki? It's the world's largest and most expensive. Gayaan siya kalaki. 75 pounds. Ang halaga $100 milyong. Magkano yan sa pera natin? Times 50 plus. Yan laking pera. Hindi yan pwedeng gawing pinto, yung itsurang yan. Maliit yan. Yan ay parang doormat. Doorknob. Doorknob yan, hindi yan door. Imagine nyo yung halaga nung pinto pa lang. Anong dakila ng ating Panginoon? Ano? Yung iyong pinapangarap sa lupa, pag hindi mo sa langit, ikaw ay ako dati proud na ako, kita mo ito, sister. Kaya pag nasimbay niyo yung may Dragon Balls, pag ganyan. Para magmamalaki, para yung yung mga Buddhist na may bilog-bilog, kita mo yan? Pero sa langit, pinto lang pala yan. Nakakatuwa ang Panginoon, ano? So kaya wag tayo magyayabang pag tayo maraming mga hiyas. Pag tinabihan sa inihahandaan ng Panginoon, ano yung iyong niyayabang na yan? Wala. Kaya, kung wala man tayo, nakakatuwa. Meron pala tayong ganyan isang araw. Amen. Kaya, kahit ang ating bahay ay simple lang ngayon, ang ating pinto ay sako, ang ating pinto ay pag nabunggo ng aso ay diretso yung aso pa loob. Pero sa langit, pintong-pinto pa lang, ay daang-daang $1 milyong na ang conversion. Pinto pa lang yon. Hindi pa natin nakwento yung conversion ng halaga ng mga hiyas na yan. Anyway, katangian pa po ng yan. There is no temple in the city, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple. Hindi na kailangan ng templo doon. Kasi mismong ang Diyos na ay naroroon. Verse 22. Siya ang templo doon. Nakakatuwa ang ating Panginoon. Sa 23, ano pang katangian po ng New Jerusalem na ito? No sun or moon, for the glory of God will illumine the city, and its lamp is the Lamb. Isa sa nagpapaganda ng isang lugar ay liwanag. Sa langit, sa New Jerusalem, hindi na kailangan ng Meralco, Batelec. Wala na doon. Hindi na kailangan ng mga tituran, hindi na kailangan ng mga mag-electrician. Hindi na kailangan ng generator. Hindi na kailangan ng mga solar panel o kung ano ng mga blah, 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 blah ng daigdig. Why? Because God Himself is the light. At yan yung liwanag na walang anino. Okay, kasi ang liwanag, it creates shadow today. Pero dyan, wala. Kasi walang anghel na wala ang kanyang kaluwalhatian. Nakakatuwa ito. Kung ito'y yari na, ang mga nauna na sa atin talagang hindi tayo naiisip. Ngayon yung mga nauna ng manan pa, nga pala, may mga kasamahan pa ako sa lupa. Hindi siguro maiisip ito Kung ito yung kanilang inuungkutan na doon at ginagawa na, I go and prepare a place for you. So, marahil ito yung ongoing, ang construction, probably. Number 18. The nations will walk in the light of God's glory. 21, 24. Ang mga bansa'y lalakad sa pagitan ng liwanag nito. Patanghari sa lupa'y magdadala ng kanilang karangalan sa loob na iyon. Ini-imagine ko ito, the earth. Ito'y siguro yung naka-float na gayaan. At okay, pwede siyang bumaba para siyang mobile. Tingin ko lang. Possible na siya ay may landingan din sa earth. Kasi iba yung earth
sa New Jerusalem pa. Ang New Jerusalem ibababa, galing sa langit, bababa. Tapos ang mga tao ng bansang ito, na itong New Earth, ay pupunta doon sa New Jerusalem na ito. Next po, 19. Nabanggit na natin, the kings of the earth will bring their glory in the city. No longer any night or day. Oh, sorry. Sorry. No longer any night, only day, 21, 25. So, and the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Ba't ka kailangan nating matulog? Pagod o kay busog? Dahil nagpipreach. Kaya natutulog. Pero dyan, wala na. Wala nang preaching. Hindi, wala na nga preaching. Bakit? Yung pinag-uusapan ay face-to-face mo nang makikita. Hindi na, wala nang role dyan ng mga pastor or preacher. Why? Lahat tayo ari pala yun. Hindi ka tulog. Okay. So, yan namang katulugan, yan lang epekto lang din ng ating fallen nature. Okay? Kaya kailangan nating magpahinga. Oo. Lalo pag nasa loob ng simbahan, namamahinga. Okay. Then, ilan pa ba yan? No longer, ha? 27. Sige. No longer any unclean. So, ibig sabihin, niliwanag lang, wala na po diyang mga karumihan. Okay, 22. The river of water, of life, will come from the throne of God and of the land in the middle of the city street. Kaya yung magagaling po dito mag-drawing, itry nyo nga minsang yung i-illustrate. Hindi, kaya kong imagine sa aking utak, hindi kaya ng kamay kong iguhit yung nasa sa isip ko. So, yan po, ay may river pa diyang malaki na sabi niya ay tubig ng buhay. Okay? Maningning na gaya ng bubog, hindi yung parang nung umagos ay parang amoy tae ng baboy. Yan ang mga river ngayon pag may diaper, may mga pampers, may kung ano-anong nada. Pagka ang ilog ang dumaan ngayon, talagang it's either na, ano yan? Puro water lily, pero dyan, napakaganda ng ilog na yan. The river of life will be there. Ano bang meron po dyan? Sa new city na yan. So, ibig sabihin, yung concept pala ng pag-i-irrigate ng mga city, yan ay narirena sa langit pa, yung concept ng irrigation. Sa atin kasi hindi natin ito napapahalagahan yan Pero pagka kayo nasa city, yung sa civil engineering, yan paano ba papaganin isang lugar? Dapat may tamang plumbing, may ganyan. Sa langit palagian din, merong river. Tapos meron ng puno, nandun ang tree of life. May nagtanong sa akin, naroon din kaya yung tree of knowledge of good and evil? Walang sinasabi ang Bible na nandun, baka natabas na yun ng Panginoon. Hindi ko alam. Anong meron dyan? 12 kinds. It's a tree that bear 12 kinds of fruit. So may mga tanong pa rin diyan kung ano yung why there is a healing for the nations. But ang puntos, meron diyang kakaibang puno. Ay ngayon wala Isang puno ay isa lang ang bunga. Walang bunga dahil nakuha ng kapitbahay. Next, 24. No longer any curse. 22:3. Wala nang sumpa. Okay, there shall be no more curse doon. And then, ano nakalagay pa diyan? The throne of God and the Lamb shall be in the, hindi cute yan, city. Okay, 22 verse 3. Okay, but the throne of God and of the Lamb shall be in it. So, bababa ang trono ng Diyos. Okay, doon niya ilalagay ang kanyang throne. Okay? Siguro pagka tayo nakapunta sa mga bansa na may monarchy, lalo natin maiintindihan yung ganda niyan. Yung tayo nakapasok sa magagandang mga lugar na parang masarap din sa magbakasyon sa mga Brunei, sa mga Buckingham. Yung makita mo yung, ganda rin ba? Kasi minsan di natin ma-connect yung ating utak sa ano ba yung may hari.
ang alam lang natin ay mga presidente o kaya ay mga pasigasigaral yung leader. Pero hindi mo ma-connect yung nasa Bible. Pero pagka nakapagbakasyon siguro tayo sa mga Thailand na may hari pa, Brunei, sa mga Buckingham ng England, medyo gagana yung utak natin na, kasi hindi ka pwedeng lumapit sa trono ng hari ng, Haring Charles. Paupo naman dito. Pwede sinipa ka ng mga doon. Pero diyan, yung trono ng Panginoon ay iyong malalapitan. Kasi tayo ay wala ng walang barrier. The time. Ano pa po ang katangian niyan? 22:4. Ito ang malupit. At makikita nila ang kanyang mukha. At ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. Ito yung hinihiling ni Moses dati. Lord, show me your glory. Sabi ng Panginoon, Moses, hindi pwedeng makita mong aking mukha. Today, mamamatay ka. But on that day, we will see Him face to face. Ano kaya ang mukha nga ng Panginoon? Yung Trinity na nagsama-sama, sila kay hiwa-hiwalay doon? O sila ay in one being? Yung being na, ano kaya ang itsura nga ng Panginoon? So on that day, we will see our Lord, the Father, and the Holy Spirit face to face. Kaya pala may kantang, and I shall see Him face to face. So, next. Believers are 27. No longer any sun, because the Lord will illumine the city and the people will reign forever and ever. Sila'y maghahari, kailanman. So ito na yung walang katapusan. The eternity begins. Tapos na? Yes. Ano sabi? May kinanta nga si pastor, Isagani, yung isang pastor, the first million years. We will just praise the Lord pagka tayo naririyan na. Kaya pala sabi ni Pablo, yung momentary, yung lahat ng kanyang pain, ay hindi pwedeng itumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Oo nga naman pag yung binulay, yung momentary losses natin, pain, rejection, mga pressure, even death na ating pwedeng maranasan, pag tayo nasa sa walang hanggan na, parang, yun lang palang aking ginawa sa lupa, parang dapat pala mas parang mas marami pa akong ginawa sa Panginoon. Kasi hindi pwedeng itumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin ang ating mga sinasacrifice sa Panginoon today. But then again, nakakatuwa po. So whenever we are discouraged, keep looking on the days ahead. The best day, sabi nga, the best is yet to come. Ang pinakamanday, paparating pa lang. So I hope and pray na naging pagpapala po ang naging buong lesson natin ng things to come. And may the Lord find us faithful when He return. Whatever that day, ay nawa nasa ating puso tayo napapabulong ng Maranatha na Lord Jesus, come quickly.